Sitwasyon sa Lebanon at Israel. Tiniyak naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na handa na ang bansa na ilikas sa mga apektadong Pilipino habang hinihintay pang diplomatic clearances mula sa Lebanon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa isang human trafficking scheme na tumatarget sa mga Pilipina upang dalhin sa Cambodia para maging surrogate mothers. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, nasa 20 Pilipina ang nailigtas. Ikinatuwa ng mga mambabatas, lalo na ng mga miyembro ng House Quadruple Committee, ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang humarap sa pagdinig ukol sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pagtitiyak ng mga mambabatas, ibibigay naman nila sa dating Pangulo ang sapat na respeto at paggalang sa pagharap nito sa pagdinig. Gayunman, hindi pa nila ito maiimbitahan dahil marami na silang resources o resource person na inaasahang dadalo sa Quadcom hearing bukas, October 11. I'm so glad na naging open si dating Pangulo natin to attend the hearing. No? But at this point in time, I don't think we're going to invite him sapagkat napakarami ng iimbitahan namin. Hataw Balita ngayon. Sa kanyang unang araw bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government, sinabi ni Secretary John Vic Remulla na una niyang pagtutuunan ng pansin ang digitalization ng mga transaksyon sa lokal na pamahalaan para mabawasan ang korupsyon, pag-centralize ng sistema sa nationwide 911 response at pagtitiyak ng tuluyang pagsasaraan ng mga pugo sa ng isang joint memorandum circular. Walaan niyang batas na sumasaklaw ng mga rules at patakaran kaugnay sa mga secret, top secret at yung mga parusa pagka ito ay inilabas kapag ikinukonsiderang secret nga ang mga impormasyon. Aga lumabas ang usaping ito kaugnay nga sa espionage law dahil nga matapos nga itong lumabas na documentary video ni Xia Zhijiang na tinuturo nga na si Alice Go ay isang SP